Bago tayo tuluyang sumabak sa ating istorya, sandali ka munang makiugnayan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Nakakatuwang isipin na habang binubuksan mo ang kwentong ito, may kanya-kanya rin tayong pinagdaraanan sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya halika na, samahan mo akong balikan ang buhay ng isang dalagang matagal na sanay masaktan ng tahimik pero hindi alam ng lahat na unti-unti na pala siyang binubuo ng mga sugat na iyon para sa mas malaking kapalaran. Sa bayan ng San Isidro, kilala ang pamilyang Vallejo bilang disenteng pamilya na marunong makisama sa kapitbahay at laging presentable sa harap ng mga tao. Si Nestor Vallejo ay dating kahera sa kooperatiba bago naging assistant bookkeeper, habang ang asawa niyang si Carmela ay kilalang aktibo sa simbahan at mahilig makisama sa mga kumare. Sa paningin ng iba, wala kang makikitang kakaiba sa kanila. Ngunit sa loob ng kanilang bahay, may isang katahimikang matagal nang nilulunok ni Serena Vallejo, ang panganay nilang anak na laging marunong umintindi, laging pinagbibigyan ng iba, at laging nasa hulihan ng listahan ng mga pinapaboran. Bata pa lang si Serena ay ramdam na niya ang pagitan niya sa nakababatang kapatid na si Lyris. Kapag may bagong damit si Lyris, si Serena ang tagapagplansya. Kapag may espesyal na ulam, kadalasan ay mauubusan siya at sasabihing, "Ikaw na ang umintindi, ate ka naman." Kapag may recognition day sa school, mas maingay ang palakpak ni Nestor at Carmela para kay Lyris kahit maliit lang ang award nito. Samantalang ang medalya ni Serena ay kadalasang inilalapag lang sa mesa na parang ordinaryong papel. Isang hapon, habang maingat na tinatahi ni Serena ang natastas na laylayan ng luma niyang palda, pumasok si Carmela sa kwarto bitbit ang dalawang paper bag. Napatayo si Lyris mula sa higaan at agad sumilip. "Ma, akin ba yan?" Masiglang tanong ni Lyris. "Oo naman," sagot ni Carmela na may lambing suboses. "May bago kang dress para sa Christmas party ninyo." At nang ilabas niya ang damit, agad na pangiti si Lyris. Malambot ang tela, kulay cream, may maliit na perla sa kweryo. Napatingin si Serena, hindi dahil naiinggit siya sa ganda ng damit, kundi dahil ilang araw na siyang umaasang mabibigyan man lang ng pambili ng bagong sapatos para sa defense nila sa school. Napansin ni Carmela ang tingin niya at bahagyang napabuntong hininga. "Serena, may nasa aparador na lumang cardigan si Tita Belen. Maayos pa naman yon. Ikaw na gumamit para sa program ninyo." Tahimik na tumanggo si Serena. "Sige po, ma." Mula sa gilid, napangisi si Lyris. Hindi naman iyong ngising masama, pero iyon yung ngising sanay sa pagiging panalo. Sanay sa pakiramdam na siya ang napapansin, siya ang pinaghahandaan, siya ang sentro ng init ng tahanan. Ngunit kahit ganun, hindi lumaking mapanlaban si Serena. Sa halip, mas lalo siyang naging tahimik, masinop at mapagmasid. Siya ang tipong natutong maghugas ng plato bago pautusan, maglaban ng uniforme ng madaling araw at mag-aral sa ilalim ng mahinang ilaw ng kusina habang tulog na ang lahat. Hindi siya palasagot, hindi rin siya mahilig magsumbong. Para bang maaga niyang natutunan na walang gantimpala sa paghingi ng atensyon sa bahay nilang iyon. May isang tao lang na tila tunay na nakakakita sa kanya, ang lola niyang si Doña Pilar. Kahit matanda na at mahina na ang tuhod, si Doña Pilar lang ang tanging madalas humapos sa buhok ni Serena at magsabi ng, "Anak, hindi dahil tahimik ka ay wala ka ng halaga. Tandaan mo yan." Minsan, habang pinapaypayan ni Serena ang lola niya sa hapon, marahan itong nagsalita. "Serena." "Po, lola." "Hindi habang buhay dito ka lang." Napangiti si Serena kahit may pagod sa mga mata. "Ayos lang po ako, lola." Umiling ang matanda. "Hindi ko sinabing hindi ka ayos. Ang sabi ko, may mas malaki kang lugar sa mundo kaysa sa kusinang to." Hindi sumagot si Serena, pero ang mga linyang iyon ay dumikit sa isip niya gaya ng tahimik na dasal. Sa paaralan, ibang-iba ang tingin sa kanya ng mga tao. Hindi siya sikat, ngunit nirerespeto siya ng mga kaklase at guro. Sa tuwing may group project, siya ang inaasahan dahil maayos siyang magplano at hindi siya pabaya. Si Ma'am Celestine Rojas, advisor nila noong high school, ang unang sumabi sa kanya ng mga salitang magpapakilos sa pangarap niya. "Serena," sabi nato matapos makita ang business proposal na ginawa niya para sa school fair, "hindi ka lang matalino. Marunong kang tumingin sa problema at humanap ng sistema. Ibang klase yan."
Nahihiyang ngumiti si Serena. Nagkataon lang po, ma'am. Hindi nagkataon ng husay. Pinaghihirapan yan. Agad na sagot ni Ma'am Celestine. Isa pa sa mga tahimik na sumusuporta sa kanya noon ay si Migs Alon. Kaklase niyang hindi madaldal pero laging handang tumulong. Kapag may baon siyang sobrang tinapay, ibinibigay niya iyon kay Serena na kunwari hindi sinasadya. "Uy, sobra itong dala ko," sabi ni Migs minsan habang break time. "Ayoko namang masayang." Alam ni Serena na hindi totoo yon. Iisa lang ang tinapay sa supot at malinaw na para sa isang tao lang. Pero dahil ayaw niyang mapahiya ang kaibigan, tinanggap niya iyon. "Salamat," mahinang sabi niya. "Walang anuman," sagot ni Migs. "Ikaw kaya balang araw baka hindi mo na ako kilalanin kapag mayaman ka na." Napatawa si Serena. "Hindi ako yayaman." Tumingin si Migs sa kanya ng diretso. "Hindi ako naniniwala." Ang simpleng linyang iyon ay parang mumunting apoy sa madilim na sulok ng puso niya. Ngunit habang lumalaki si Serena, lalong lumilinaw ang papel na ibinibigay ng pamilya sa kanya. Kapag may kailangang magbantay sa tindahan ng Tia Odelia, siya iyon. Kapag may kailangang samahan si Doña Pilar sa check-up, siya iyon. Kapag may okasyong kailangang may maiiwan sa bahay habang ang iba ay pupunta sa beach or reunion, siya pa rin iyon. Hindi siya direktang inaanyaya sa harap ng tao, pero sa loob ng bahay, ang mensahe ay laging pareho. Hindi ikaw ang priority. Isang gabi, may family dinner sa bahay. Masaya si Lyris dahil isa siya sa napiling representative ng school sa isang inter-school event sa city. Punong-punong ng yabang at saya ang hapag. Si Nestor ay todo kwento sa kung sino-sino ang pwedeng lapitan para may sponsor ang anak. "Dapat maayos ang suot ni Lyris," sabi ni Carmela habang nagsasandok ng sabaw. "Kailangan presentable siya." Tahimik lang si Serena na nakaupo sa dulo, pinapakain si Doña Pilar at halatang pagod mula sa maghapong pagtulong kay Tia Odelia sa tindahan. Maya-maya, lakas loob siyang nagsalita. "Pa, may bayad po kasi sa review materials namin sa accounting elective. Baka pwede pong..." Hindi pa siya natatakos ay naputol na siya ni Nestor. "Hindi ba pwedeng sa susunod na lang, Serena? Ang dami ng gastusin ngayon. Intindihin mo muna kapatid mo." Parang sinampal ang loob niya, pero hindi iyon ang unang beses. Sanay na siya. Gayunman, sa gabing iyon ay may kakaibang sakit. Hindi dahil sa pera, kung hindi dahil ilang segundo lang nawala ang halaga ng pangangailangan niya sa harap ng pagnanais nilang mapaganda ang image ni Lyris. Tahimik niyang ibinaba ang kutsara. "Opo." Napatingin si Doña Pilar sa kanya at kahit walang salita, alam ni Donyang Lola niya na nakita ng Lola niya ang pagpigil niya sa luha. Pagkatapos ng hapunan, lumabas siya sa maliit na bakuran at umupo sa bangkong kahoy sa ilalim ng sampalok. Doon niya inilabas ang maliit na notebook na matagal na niyang tinatago. Puno iyon ng listahan, mga ideya, budget, simpleng plano, at mga pangarap na hindi niya masabi sa bahay. Sa isang pahina, nakasulat ng malaki ang isang tanong. "Paano kung balang araw, ako naman ang magtatayo ng sarili kong daan?" Nakatitig siya roon ng ilang minuto bago siya lumapit ni Berto Laksina, ang kapitbahay nilang karpintero na kakauwi lang mula sa trabaho. Matagal na siyang nitong kilala at alam nito na kapag nasa bakuran si Serena sa ganitong oras, may mabigat siyang dinadala. "Bakit, Ining? Ang bata mo pa pero parang pasan mo na buong barangay." Ngumiti si Serena ng bahagya. "Wala naman po, Mang Berto." Umiling ito. "Huwag mo akong buluhin. Ikaw ibang klase ka. Yung mga katulad mo hindi habang buhay nasa likod lang." Nabuntong hininga si Serena. "Minsan po, parang kahit anong sipag ko, hindi naman ako nakikita." Saglit na natahimik si Mang Berto bago sumagot. "Hindi lahat ng hindi ka nakikita ay ibig sabihin wala kang liwanag. Minsan, nasa maling bintana ka lang tinitingnan." Napaangat ang tingin ni Serena. Tumatama ang ilaw ng poste sa mga mata niyang puno ng pagod at pagtitiis, pero sa ilalim nun ay may kung anong tumitibok. Hindi pa pag-asa, ngumit hindi na rin purong lungkot. Sa gabing yon, unang tumimo sa isip ni Serena na baka hindi niya kailangang hintayin ang araw na piliin siya ng sarili niyang pamilya. Baka may ibang landas, baka may ibang mundo.
Baka may lugar kung saan hindi niya kailangang makiusap para mapansin. At habang sa loob ng bahay ay patuloy na umiikot ang mundo ni Nestor, Carmela at Lyris sa mga bagay na kumikinang at madaling ipagmayabang, si Serena naman ay tahimik nang nagsisimulang mangarap ng mas malayo. Hindi pa siya umaalis, hindi pa siya lumalaban, hindi pa niya binabago ang kapalaran niya. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may maliit ng pinto na bumukas sa loob niya. Isang pinto palabas sa buhay na matagal niyang tiniis. Doon nagsimula ang lahat. Bago tayo tuluyang dumiretso sa kasunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan ka ulit na makisama sa kwentuhan. I-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na habang binabasa mo ito, may iba-iba rin tayong pinagdadaanan. Pero minsan, iisa ang pakiramdam. Ang gustong mapansin, gustong mahalin, at gustong patunayang may mararating din. Ngayon, samahan mo ako sa susunod na bahagi ng buhay ni Serena. Ang bahaging hindi pa siya nananalo, pero unti-unti na siyang lumalayo sa mundong matagal siyang inaliit. Pagkatapos ng gabing yon sa ilalim ng sampalok, hindi agad nagbago ang buhay ni Serena. Kinabukasan, ganoon pa rin ang sikat ng araw sa bakuran ng mga Vallejo, ganoon pa rin ang kalansing ng mga pinggan sa kusina at ganoon pa rin ang boses ni Carmela na unang tumatawag sa kanya kapag may dapat gawin. Ngunit may nabago sa loob ni Serena. Hindi man yun halata sa kilos niya, nagsimula na siyang tumingin sa sarili niyang buhay na parang hindi na lang siya tagasunod sa mga plano ng iba. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang munting notebook na puno ng mga listahan at ideya ay hindi na lamang takbuhan ng lungkot, kundi nagsisimula ng maging mapa ng kanyang paglabas. Mas tumindi ang responsibilidad niya sa bahay habang papalapit ang pagtatapos ni Lyris sa senior high school. Si Lyris ay abala sa org activities, pageants at pagpapractice sa dance presentation para sa Foundation Day. Halos gabi-gabi, ihahatid pa siya ni Nestor sa school para sa rehearsals, habang si Carmela naman ay nag-iipon ng pambili ng bagong makeup at customized na damit ng kapatid niya. Si Serena sa kabilang banda ay lalong naiwan sa likod ng lahat ng iyon. Siya ang naghahatid ng pagkain kay Doña Pilar, siya ang nagliligpit ng mesa, siya ang takbuhan ni Tia Odelia kapag may kulang sa tindahan. Minsan, habang nag-aayos siya ng mga delata sa maliit na istante ng tindahan ni Tia Odelia, napahinto siya nang marinig ang tiyahin niyang may kausap sa labas. Si Vilma Sorella iyon, ang kapitbahay na mahilig makialam sa buhay ng iba. Ano ba talagang balak niyo kay Serena? Sayang ang bata, matalino pa naman. Napabuntong hininga si Tia Odelia. Naku, ewan ko sa kuya Nestor at Carmela. Ang tingin nila kay Lyris siya talagang mag-aahon sa pamilya. At si Serena? Si Serena, bahagyang natahimik si Tia Odelia bago sumagot. Parang nasanay na silang si Serena ang sasalo ng lahat. Napayuko si Serena at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng paninda. Hindi siya nasaktan doon sa narinig dahil matagal na niyang alam yon. Pero may kakaibang bigat na dumapo sa dibdib niya dahil nanggaling ang katotohanan sa bibig ng iba. Hindi na lang pala siya ang nakakapansin. Pag-uwi niya ng gabing yon sa bahay, nadatnan niyang masayang pinag-uusapan ni Nestor at Carmela ang college plans ni Lyris. May brochure sa ibabaw ng mesa, may mga listahan ng tuition fee at may mga numerong binibilugan sa notebook ng ama niya. Pagmasok ni Serena, saglit siyang nilingon ni Carmela. Serena, pakikuha nga ang salamin ko sa kwarto. Opo, maikling sagot niya. Nang maibigay na niya ang salamin, narinig niyang biglang nagsalita si Lyris habang sinusuklay ang bulok. Ma, gusto ko talaga sa Maynila. Mas maganda ang opportunities doon. Oo naman, sagot ni Carmela. Kailangan talaga doon ka mag-aral para lumawak ang mundo mo. Tahimik na nakatayo si Serena sa gilid nang maisip niyang ito na rin ang tamang oras para sabihin ng tungkol sa scholarship form na hawak niya buong araw. Ma, pa, may gusto rin sana akong sabihin. Hindi agad tumingin si Nestor. Ano yon? May application po kasi ako para sa accountancy program. Pasok po grades ko. Kailangan ko lang po sana ng pang-down para makapag-enroll at hindi pa siya tapos magsalita ay biglang nagsalita si Carmela. Serena,
Hindi mo ba nakikita na ang dami na naming iniisip? Hindi naman po sa ganun, ma. Iniisip ko lang po kasi baka pwedeng ano, singit ni Nestor may halong pagkainis sa tinig. Hindi ka pa pwedeng maghintay. Unahin muna natin ang kapatid mo. Mas maraming pagkakataon sila, Yeris. Parang kinurot ang puso niya sa huling linyang iyon. Mas maraming pagkakataon sila, Yeris. Parang wala siyang karapatang manghangad dahil may mas mahalagang tao sa bahay na iyon. Tumanggo na lamang siya. Sige po. Si Doña Pilar na nasa papag malapit sa bintana ay bahagyang umubo at nagsalita sa mahina ngunit talim na boses. Nestor, lumingon ang anak niya. Bakit po, Nay? Pareho mong anak yan. Nang limusag sa silid ng ilang segundo, ngunit gaya ng nakasanayan, walang nagpatuloy sa usapan. Nilampasan na lamang iyon parang hangin na dumikit sa dingding. Kinabukasan, habang naglalakad si Serena papunta sa paaralan, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Hindi siya umiyak, hindi siya marunong mag-eskandalo. Ngunit sa loob-loob niya, parang may isang piraso ng kabataan niyang napagod ng umasa. Pagdating niya sa classroom, agad siya nitong napansin ni Ma'am Celestine Rojas. Serena, bakit parang may dinadala kang bundok? Piliting ngumiti ang dalaga. Wala naman po, ma'am, medyo puyat lang. Ngulit hindi basta nagpapaniwala si Ma'am Celestine. Pagkatapos ng klase, pinaiwan siya nito. Sabihin mo sa akin ng totoo. Doon, sa unang pagkakataon sa harap ng isang guro, dahan-dahan na ibulaslas ni Serena ang tungkol sa pangarap niyang mag-accountancy, sa scholarship form, sa pagtanggi ng mga magulang niya, at sa pakiramdam na parang kasalanan ng mangarap kapag hindi ikaw ang paborito. Tahimik na nakinig si Ma'am Celestine. Nang matapos si Serena, marahan nitong inilapag ang ballpen sa mesa. Makinig ka sa akin, sabi nito. Hindi lahat ng magulang marunong makita agad ang halaga ng anak nila. Masakit iyon, oo, pero hindi ibig sabihin na tama sila. Napatingin si Serena sa guro niya, nanlalabo ang mga mata. Kung hindi ka nila mabibigyan ng puhunan, dagdag ni Ma'am Celestine, humanap tayo ng ibang daan. May maliit na foundation akong alam, hindi man buo ang tulong, baka makatulong sa umpisa. Halos hindi makapaniwala si Serena. Talaga po? Tumanggo si Ma'am Celestine. At kahit hindi ka man agad makapasok sa gusto mong kurso, huwag mong isipin na iyon na ang wakas. Ang mga katulad mo, Serena, hindi agad sumusuko. Natututo muna, nagtitiis muna, tapos saka umaangat. Ang mga salitang iyon ang naging unang tunay na tulay ni Serena sa mas malawak na pangarap. Ngulit hindi pa rin naging madali ang lahat. Ilang buwan matapos iyon, lumala ang rayuma at alta presyon ni Doña Pilar. Madalas na itong nanghihina at hindi makabangon ng maayos. At gaya ng inaasahan, si Serena ang naging pangunahing nag-aalaga rito. Siya ang gumigising ng madaling araw para painumin ito ng gamot. Siya ang sumasama sa health center. Siya ang nagluluto ng mas malalambot na pagkain para sa matanda. Habang si Lyris ay abala sa entrance exams at pamimili ng susuotin sa graduation pictorial, si Serena ay nakikipagbuno sa pigpitan ng pag-aaral at pag-aalaga. Isang gabi, habang pinupunasan niya ang noo ng lola niya, hinawakan siya ni Doña Pilar sa kamay. Anak, pagod ka na. Ngumiti si Serena. Hindi naman po. Huwag mo na akong lulukohin. Bahagyang humigpit ang hawak ng matanda. Ang sakit sa dibdib ng isang taong nakikitang pinapapagod ang batang hindi dapat pinapapagod ng ganito. Napayuko si Serena. Ayos lang po talaga, Lola. Sanay naman po ako. Yan ang kinakatakutan ko sa'yo, bulho ni Doña Pilar, na masyado kang sanay. Ang linyang iyon ay tumimo sa kanya. Pagkaraan ng graduation ni Lyris, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa bahay. Puno ng tawanan ng bakuran. Dumating pa ang ilang kamag-anak at kumare ni Carmela. Pinagyayabang nila ang pasok ni Lyris sa isang kilalang universidad sa Maynila. Si Serena, suot ng simpleng blouse at kupas na palda, ay abala sa pagsasalin ng juice sa mga baso at pag-aabot ng lumpia sa bisita. Habang naglalakad siya malapit sa may kurtina ng pinto, aksidente niyang narinig ang usapan ni Carmela at Vilma Sorella. Ang hirap ng gastusin, Vilma, sabi ni Carmela, may halong yabang at reklamo. Pero kay Lyris, sige lang, siya ang pag-asa namin. At si Serena, tanong muli ni Vilma, tila hindi nagsasawang hukayin ang sugat.
Narinig ni Serena ang kasunod na sagot ng ina niya na hindi kailanman nawala sa alaala niya. Si Serena, matatag naman yan, kaya na niya ang sarili niya. Hindi iyon sinabi sa galit. Mas masakit pa nga dahil sinabi iyon ni Carmela na parang simpleng katotohanan lamang. Parang likas na tungkulin ni Serena na kayanin ang lahat ng walang hinihinging kapalit. Parang hindi na kailangang alagaan ng batang matagal nang nasanay magtiis. Sa gabing iyon, matapos ang salu-salo, nagkulong si Serena sa maliit niyang silid at binuksan ang lumang notebook. Tinitigan niya ang mga listahan ng mga posibleng sideline, mga ideya sa delivery service para sa maliliit na tindahan at mga rough computations na ginawa niya noon pa man. Noong unang naging malinaw sa kanya na hindi na siya pwedeng manatili lamang sa bahay na iyon habang hinihintay na dumating ang pagtingin na maaaring hindi na darating kailanman. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang pagkakataong hindi niya inaasahan. Dahil sa tulong ni Ma'am Celestine, nalaman niya na may bakanting part-time clerical position sa isang maliit na logistics office sa poblasyon. Ang may-ari nito ay si Rafael Dizon, isang kilalang istrikto ngulit maayos magpasahod. Kailangan nila ng working student na maingat sa records at marunong makipag-usap sa kliyente. Kinabahan si Serena sa interview, lalo na't simple lang ang suot niya at wala siyang maipagmamalaking koneksyon. Ngunit nang tanungin siya ni Rafael, diretso siyang sumagot. Bakit ikaw ang dapat kong kunin? Malamig na tanong nito. Huminga muna si Serena bago nagsalita. Dahil hindi po ako madaling sumuko. At kapag may sistemang magulo, kaya ko pong ayusin kung bibigyan ninyo ako ng pagkakataon. Matagal siyang tinitigan ni Rafael, saka ito bahagyang tumanggo. Marami nang nagsabi niyan. Opo, sabi ni Serena, pero hindi po lahat kayang panindigan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may isang taong tumingin sa kanya hindi bilang tagasalo ng problema sa bahay, hindi bilang kapatid ng paboritong anak, kundi bilang isang individual na may kakayahan. Pag-uwi niya sa bahay, hindi pa man siya nakapasok ng tuluyan ay sinalubong siya ni Carmela ng utos na magbalat ng bawang para sa hapunan. Gaya ng dati, tahimik siyang sumunod. Ngulit ngayong gabi, may kaibahan na. Sa bulsa ng bag niya ay may nakatiklop na papel, ang paunah abiso na tinanggap siya sa logistics office at pinapapasok siya sa susunod na linggo. Hindi pa niya iyon sinasabi kahit kanino. Hindi pa siya handang ibahagi ang munting liwanag na iyon sa bahay na matagal siyang hindi nakita. Hawak-hawak niya ang papel na parang lihim na binhi. At habang abala ang lahat sa loob ng kanilang tahanan sa pag-ikot ng mundo kay Lyris at sa mga plano nito sa Maynila, si Serena naman ay tahimik nang nakatapak sa unang bato ng sarili niyang daan. Hindi pa ito tagumpay, hindi pa ito paglayo, ngunit sapat na itong simula para sa babaeng matagal nang pinaniniwala na siya lang ang laging huli sa lahat. Bago tayo dumiretso sa mas mabigat at mas mapait na yugto ng ating istorya, gusto ko munang batiin ka at anyayahang makisama muli. I-comment mo naman kung tagasaan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Masarap magkwentuhan kapag alam mong may mga taong sabay-sabay nakikiramdam sa bigat at tamis ng isang kwento. Ngayon, sisilipin natin ang bahagi ng buhay ni Serena na matagal niyang iniiwasang pangarapin, ang araw na hindi na siya basta mananahimik at ang gabing mismong ang pamilyang matagal siyang minaliit ay mapipilitang makita kung sino talaga siya. Nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Serena ng tahimik, halos walang nakakaramdam. Hindi niya ipinagsigaw sa bahay na natanggap siya sa logistics office ni Rafael Dizon. Nang unang araw niya roon, nagpaalam lang siya kay Carmela na may part-time work siyang papasukan pagkatapos ng klase. Simpleng sige lang ang isinagot ng ina niya na para bang hindi mahalagang detalye iyon. Mas abala ang lahat noon sa pag-aasikaso kay Lyris na paalis na para sa kolehiyo sa Maynila. Habang inihahatid ni Nestor at Carmela ang bunso sa terminal dala ang 2 malaking maleta at 3 supot ng pagkain, si Serena naman ay maagang naglakad papunta sa poblasyon, suot ang malinis pero luma niyang blouse, hawak ang ballpen at maliit na notebook na matagal nang kasama sa bawat pangarap niyang hindi masabi. Ang opisina ni Rafael Dizon ay hindi malaki, ngumit buhay na buhay.
May mga tumatawag na supplier, may mga delivery schedule na kailangang ayusin, may mga reklamo ng kliyenteng kailangan sagutin, at may mga resibong parang walang katapusang kailangang isaayos. Doon unang nakilala ni Serena si Aldrin Quiambao, isang dating delivery rider na ginawang operations assistant dahil kabisado niya ang galaw sa kalsada. Si Naya Venturo, isang matalinong systems encoder na tahimik magsalita ngulit mabilis mag-isip. At si Manggorio, ang matandang utility staff na mahilig magbiro kahit ubos na ang pasensya ng lahat. Sa unang linggo pa lamang, napansin na agad ni Rafael ang pagiging maingat ni Serena. Hindi siya palatanong, ngulit mabilis siyang makaintindi. Kapag may maling entry sa invoice, naaamoy niya agad. Kapag may paulit-ulit na delay sa delivery, gumagawa siya ng simpleng listahan kung anong ruta ang mas mabilis at kung sinong rider ang mas maaasahan sa isang lugar. Isang hapon, nadatnan siya ni Rafael na tahimik na nagsusulat sa gilid habang hinihintay ang printer. "Ano yung ginagawa mo?" tanong nito. Nag-angat ng tingin si Serena. "Sir, nilista ko po yung mga client na laging nagkakaproblema sa follow-up. Napansin ko po kasi pare-pareho ang dahilan. Baka po kung may hiwalay na tracking sheet, mas mabawasan ang sabit." Kinuha ni Rafael ang papel at tinignan iyon ng mabuti. Ilang segundo siyang walang sinabi. Maya-maya, bahagya itong tumanggo. "Ikaw ba talagang gumawa nito?" "Opo, sir." "Hindi ka ba tinuruan ng iba?" Umiling si Serena. "Na-observe ko lang po." Hindi ngumiti si Rafael, ngunit sa unang pagkakataon ay gumaan ng kaunti ang tinig nito. "Sige, gamitin natin." Mula noon, unti-unting lumawak ang responsibilidad ni Serena sa opisina. Hindi pa man malaki ang sweldo niya, ngunit sa bawat araw na lumilipas ay pakiramdam niyang may bahagi ng sarili niyang muling nabubuo. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may mundo sa labas ng bahay nilang hindi siya kilala bilang ate ni Liris o anak na matatag naman. Kilala siya roon bilang si Serena, maingat, maaasahan at may utak sa sistema. Ngunit habang unti-unting gumaganda ang tingin sa kanya sa trabaho, lalo namang luminaw ang pagitan niya at ng pamilya niya. Tuwing umuuwi siya ng gabi mula sa opisina at minsan pang dumadaan sa health center para kay Doña Pilar, nadadatnan niyang video call sina Carmela at Liris. Masiglang ikinukwento ni Liris ang dorm niya sa Maynila, ang mga bago niyang kakilala at ang mga planong lakad sa mall. Ang tanging naiuuwi naman ni Serena sa mesa ay pagod, resibong kailangang i-budget at mga gamot ng lola niya. Isang gabi, nadatnan niyang nakapatong sa ibabaw ng mesa ang listahan ng mga gastusin para kay Liris. Tuition, dorm fee, allowance, project money, pati bagong tablet. Habang siya'y tahimik na umiinom ng tubig sa kusina, narinig niya ang pag-uusap nina Nestor at Carmela. "Kayod talaga tayo para kay Liris. Sana nga katapos yan, gagaan na ang buhay natin." "Sana nga, buti na lang at hindi demanding si Serena." Hindi sila sumisigaw, hindi sila nanlalait, ngunit tulad ng dati, bawat salita nila ay tila dahan-dahang kutsiyong hinahasa sa katahimikan. Hindi na nagulat si Serena, ngunit sa pagkakataong iyon ay may isang bahagi ng isip niya ang tahimik na tumigil sa pag-asa na baka isang araw ay mapansin din siya sa parehong paraan. Samantala, lumalala ang kondisyon ni Doña Pilar. Dahil madalas siyang mahilo at sumakit ang dibdib, si Serena ang halos permanenteng kasama sa check-up. Minsan, habang magkasama sila sa mahabang upuan sa health center, nagsalita ang matanda ng marahan. "Anak, may trabaho ka, may pag-aaral ka, tapos ako pa." Ngumiti si Serena kahit halatang puyat. "Ayos lang po, Lola." Hindi ayos lang. Mahina pero malinaw ang boses ni Doña Pilar. "Ang problema sa'yo, kapag kaya mo, ibibigay mo lahat, kahit wala nang matira sa'yo." Napahawakan si Serena sa kamay ng lola niya. "Kayo lang po kasi ang..." Hindi niya natapos ang sasabihin. Alam nilang dalawa kung ano ang ibig niyang sabihin. "Kayo lang po kasi ang tahasang nagmamahal sa akin." Sa opisina naman, mas lalo pang humanga sa kanya si Rafael nang minsang muntik nang masira ang transaksyon sa isang bakery client dahil sa dobleng booking ng delivery van.
Habang nagpapanik ang lahat, mabilis na gumawa si Serena ng solusyon. Pinaghiwalay niya ang ruta, tinawagan ng maayos ang dalawang rider, at kinausap ng mahinanoon ang client na si Nerissa Tome na sa halip na magalit ay lalo pang napabilib. Pagkababa ng tawag, napatingin si Aldrin sa kanya. "Grabe ka, Selena! Akala ko kanina papalayasin na tayo ng client." Nahihiyang ngumiti si Serena. "Nauuna lang talaga akong mag-isip." "Hindi," sinit ni Naya mula sa kabilang mesa. "Marunong kang mag-isip habang kalmado. Iba yun." Ang mga simpleng papuring iyon ay mga bagay na bihira niyang marinig sa bahay. Kaya sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang pakiramdam niyang may ibang mundong nakalaan para sa kanya. Mundo na hindi nakasalalay sa approval ng mga taong matagal nang hindi marunong tumingin ng patas. Lumipas ang 3 taon. Sa pag-ikot ng panahon, nakapagtapos si Lyris sa kolehiyo, ngunit hindi agad nagtagumpay sa inaasahan ng mga magulang nila. Palipat-lipat ito ng trabaho, minsan sa marketing firm, minsan sa events agency, ngunit hindi nagtatagal dahil sanay itong binibigyan ng espesyal na pagtrato. Samantalang si Serena, matapos makapag-ipon ng sapat at mapansin ang maraming butas sa operasyon ng maliliit na negosyo, nagsimula ng kumuha ng sarili niyang clients sa gilid ng trabaho. Hindi niya iyon basta tinawag na sideline. Para sa kanya, iyon ang unang tahimik na pundasyon ng mas malaking pangarap. Ang bakery ni Mang Ipe ang isa sa unang nagtiwala sa kanya. Dati-rate, maraming orders ang nasasayang dahil mali ang timing ng dispatch. Inayos iyon ni Serena sa pamamagitan ng simpleng scheduling board at mas malinaw na delivery notes. Kasunod noon ay ang floral shop ni Nerissa Tome na palaging nalilito sa bookings lalo na tuwing graduation at kasalan. Isa-isang lumapit sa kanya ang maliliit na negosyong nangangailangan ng maayos na sistema. Hindi pa man malaki ang kinikita niya, pero naroon ang mahalagang bagay: tiwala. Sa tulong ni Naya at Aldrin na kapwa naniwala sa kakayahan niya, nagsimulang mabuo ang maliit na team sa labas ng dating opisina ni Rafael. Nang minsang makita ni Rafael ang pagod ngulit determinado niyang mukha habang nag-o-overtime, tinawag siya nito sa opisina. "Serena? Sir? Totoo bang may sarili ka ng client sa labas?" Nakabahan siya. "Opo, sir. Pero hindi ko naman po pinapabayaan dito." Matagal siyang tinignan ni Rafael bago ito nagsalita. "Hindi kita pinapatawag para sermonan." Napakurap siya. "Ilang taon kitang pinanood, hindi ka para manatiling empleyado habang buhay. Kapag handa ka ng bumukod, sabihin mo sa akin, hindi kita pipigilan." Nang marinig iyon ni Serena, parang may kumalas na bigat sa dibdib niya. Hindi dahil gusto na niyang umalis agad, kundi dahil may isang taong sa wakas ay tumingin sa kanya at nagsabing hindi siya dapat manatili sa masikip na lugar. Samantala, sa bahay ng mga Vallejo ay ibang usapan ng umiikot. Palapit ang Pasko at todo ang plano ni na Carmela para kay Lyris na noon ay may bagong nobyong si Darren Cielo, palabiro, maporma at magaling magsalita sa harap ng matatanda. Gusto raw nilang maging special ang Pasko dahil maraming pagsubok ang dinaanan ni Lyris sa trabaho nito ng mga nakaraang buwan. Halos linggo-linggo, naririnig ni Serena ang usapan tungkol sa posibilidad na mag-travel si Lyris sa ibang bansa bilang reward. Isang gabi, nang dumalaw siya upang iabot ang dagdag na pera para sa maintenance medicine ni Doña Pilar, narinig niyang masayang kausap ni Carmela si Tita Belen sa sala. "Iniisip namin ni Nestor na regaluhan si Lyris ng ticket papuntang Japan sa Pasko. Matagal na rin naman niyang gusto yun." "Ang bongga naman," sagot ni Tita Belen. Si Serena?" Bahagyang natahimik si Carmela bago tumawa ng mahina. "Nako, si Serena, simple lang naman yun. Kahit ano, okay lang sa batang yun." Nasa may pintuan si Serena noon, hawak ang supot ng gamot. Hindi na siya nasaktan sa parehong paraan gaya noon. Sa halip, may malamig na linaw na bumalot sa kanya. Hindi na siya ang dating dalagitang umaasang balang araw ay may sorpresa rin para sa kanya sa ilalim ng Christmas tree. Hindi na ganon. Ang iniisip niya ngayon ay ang kontratang rerepasahin kinabukasan, ang bagong software proposal na gustong ipakita ni Naya at ang investor na ire-refer daw ni Rafael sa kanya sa susunod na buwan. Sa gabing iyon, pauwi siya sa maliit niyang inuupahang apartment nang mag-text si Naya. "Naya, may update.
Gusto kang makilala ni Joaquin Birillo. Interesado siya sa expansion plan mo. Saglit na natigilan si Serena sa paglalakad. Si Joaquin Birillo ay kilala sa business circle bilang tahimik ngulit matalas na investor. Hindi siya basta-basta sumasali sa kung ano-anong proyekto. Kung gusto siyang makilala nito, ibig sabihin may nakikita itong potensyal sa matagal na niyang pinagbubuhusan ng pagod. Huminga ng malalim si Serena at tumingala sa madilim na langit ng Disyembre. Sa malayo, may mga ilaw na nakasabit na sa poste, may mga batang nangangaruling at may simoy ng hangin na parang may dalang pangako. Ilang taon na mula nang una siyang mangarap sa ilalim ng puno ng sampalok sa bakuran nila. Ngayon, narito na siya. Hindi pa ganap na nasa rurok, ngunit hindi na rin nakakulong sa dating buhay. Hindi niya alam na ang susunod na Pasko ang magiging pinakamasakit at pinakamatinding salamin ng lahat ng itinago ng pamilya niya laban sa kanya. Ngunit, hindi rin alam ng mga ito na sa sandaling piliin nilang muli siyang maliitin, hindi na nila kaharap ang dating Serena na tahimik na susubsub sa pag-iyak. Ang kaharap na nila ngayon ay isang babaeng matagal nang nag-ipon ng dangal, kakayahan at tamang mga tao sa paligid niya. At habang sa isip ni Nestor at Carmela ay si Lyris pa rin ang bituin ng nalalapit na handaan, si Serena naman ay tahimik ng papalapit sa sariling pagsikat. Isang pagsikat na hindi na nila mapipigilan kapag dumating ang oras. Bago tayo dumako sa mas mainit at mas masakit na kabanata ng ating istorya, gusto ko munang imbitahan ka ulit na makisama sa ating kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Nakakagaan ng pakiramdam kapag alam mong may mga taong sabay-sabay na sumasama sa bawat bigat, bawat tagumpay at bawat paghihinggitan na hindi kailangang madugo para maging makapangyarihan. Ngayon, itutuloy natin ang buhay ni Serena sa panahong nagsimula ng makita ng buong mundo, ngunit ang pinakamahirap pala niyang laban ay hindi sa negosyo, kundi sa mga taong biglang gustong makisalo sa liwanag na pinaghirapan niyang buuin mag-isa. Pagkatapos ng gabing iyon ng Pasko, tila nag-iba ang ikot ng hangin sa buhay ni Serena. Hindi man siya nagtaas ng boses sa harap ng pamilya niya, sapat na ang mga salitang binitiwan ni Joaquin Birillo at ang pagdating ni Naya Ventura sa Ancestral House upang mabasag ang matagal ng maling imahe ng lahat tungkol sa kanya. Ang dating anak na tahimik lang sa isang tabi, ang kapatid na laging sinasabihang magpasalamat ka na lang, ang dalagang sanay tumanggap ng luma at kulang. Iyon pala ang babaeng may sariling kumpanya na palihim na lumalago sa likod ng kanyang katahimikan. Kinabukasan pa lang, nagsimula na ang pagbabago ng pakikitungo sa kanya. Maaga pa ay sunod-sunod na ang tawag ni Carmela sa cellphone niya. Nasa apartment si Serena noon, nakaupo sa maliit na mesa. May tasa ng kape na unti-unti nang lumalamig habang binabasa niya ang draft ng expansion proposal para sa bagong warehouse site sa Laguna. Nang makita niyang panglimang missed call na iyon ng ina niya, tahimik siyang napahinga bago sinagot ang ika-6. "Hello, Ma." "Anak," mabilis at halos tamis na sagot ni Carmela. Ibang-iba sa karaniwang tono nito noon. "Bakit hindi ka sumasagot? Nag-aalala kami ng papa mo." Natingisan si Serena sa bintana. "Nagbabasa po ako ng documents. May meeting po ako mamaya." "Ganun ba? Anak, tungkol sa kagabi." Bahagyang natigilan si Carmela. "Hindi naman namin alam. Kung sinabi mo sana." Sandaling pumikit si Serena. Ilang taon siyang hindi tinanong ng mga ito kung may nangyayari ba sa buhay niya, pero ngayon ay gusto nilang makamukhang simpleng kakulangan lang sa impormasyon ang lahat ng nangyari. "Wala naman pong kailangang pag-usapan agad, Ma. Papasok na po ako." Bago pa makasagot ang ina niya, mahinahon na niyang pinatay ang tawag. Sa opisina ng SV Meridian Holdings, abala ang lahat sa mga susunod na hakbang para sa expansion. Hindi na maliit na sideline ng kumpanya ni Serena. Sa tulong ni Naya, Aldrin at ilang taong maingat niyang pinili, isa na itong lumalaking logistics at system support company na tumutulong sa maliliit at medium-sized businesses na ayusin ang dispatch, warehousing, and fulfillment operations nila. Hindi ito nangyari ng biglaan. Taon ang ginugol ni Serena sa pag-aaral ng galaw ng negosyo, sa pagbuo ng proseso, at sa pag-iwas sa padalus-dalus na desisyon.
Sa umagang iyon, nadatnan siya ni Naya na tahimik na nakatitig sa spreadsheet ng projected expenses. Hindi ka mapakali, sabi ni Naya habang inilalapag ang folder sa mesa niya. Bahagyang ngumiti si Serena. Halata ba? Sa iba hindi, pero kilala kita. Naupo si Naya sa harap niya. Pamilya mo? Tumanggo si Serena. Parang kagabi lang nila nalaman na tao rin pala ako. Bahagyang natawa si Naya, pero may lungkot sa mga mata nito. Minsan ganyan talaga. Kapag wala ka pang maipagmamalaki sa paningin nila, tahimik lang sila. Kapag may liwanag ka na, saka nila gustong umupo sa tabi mo. Hindi agad sumagot si Serena. Sa halip, tinitigan niya ang mga papeles sa harap niya. Marami pa siyang dapat unahin. May negotiation kay Joaquin para sa additional capital injection. May site visit para sa possible second hub. May recruitment para sa mas malaking team. Ngunit sa kabila ng dami ng kailangan niyang harapin, hindi niya maikakailang may mabigat na bahagi ng dibdib niya ang muling ginugulo ng pamilya niyang biglang gustong maging malapit. At hindi nga nagtagal, isa-isang nagsidatingan ng mga ito. Nung sumunod na Sabado, dumating sa apartment ni Nestor na may dalang 2 supot ng prutas at isang kahon ng mamon na parabang normal na ama itong dumadalaw sa anak. Pagbukas ni Serena ng pinto, bahagya pa siyang natigilan. Pa? Ngumiti si Nestor. Pilit, ngunit halatang gustong magmukhang natural. Anak, naisipang kitang dalhan ng paborito mong mamon. Hindi na niya maalala kung kailan huling nalaman ng ama niya ang paborito niya. Pasok po, mahinahon niyang sabi. Pagkaupo ni Nestor sa maliit na sala, napatingin ito sa maayos ngunit simpleng apartment ni Serena. Malinis, maaliwalas, may istante ng mga libro, may maliit na work desk at may kalendaryong puno ng sulat. Walang luho, ngunit halatang pinag-isipan ng bawat gamit. Napabuntong hininga si Nestor na tila ngayon lang nakita kung paanong namuhay sa sariling anak. Maganda pala rito, sabi nito. Opo, tahimik po. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa bago sumalita si Nestor. Serena, hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi naman po kailangan ninyong magmadali. Hindi, kailangan. Napatingin nito sa kanya. Nagkamali kami ng mama mo. Hindi namin nakita agad kung ano ka. Tahimik lang si Serena. Hindi iyon ang unang beses na gusto niyang marinig ang linyang iyon, pero nang dumating na, hindi na iyon kasing init ng inaakala niya. Parang may huli nang dumating na ulan sa lupang matagal nang tumutiyo. Pa, marahan niyang sabi. Hindi lang po isang gabi ang pinag-uusapan natin. Napayuko si Nestor. Alam ko, hindi lang po yung kumot, hindi lang po yung Japan ticket. Hininga siya ng malalim. Buong buhay ko pong naramdaman na ako ang marunong nag-intindi. Ako ang laging kayang magtiis. Ako ang hindi kailangang alagaan. Walang maisagot si Nestor. Tanging ang pagpisli nito sa sariling daliri ang nagsabing tinatamaan nito ng katotohanan. Samantala, mas lantaran naman ang kilos ni Lyris. Ilang araw matapos dalawihin ni Nestor si Serena, bigla ritong nag-message ng sunod-sunod. Ate, proud ako sa iyo ha. Actually, may gusto sana akong i-ask. Baka pwede mong isama ako sa business mo minsan. Nakatitig si Serena sa screen ng ilang segundo. Hindi niya alam kung maaawa ba siya, may inis o mapapagod. Hindi dahil masama si Lyris sa pinakamapayak na anyo, kundi dahil lumaki itong pinalulutang sa isang mundong hindi siya tinuruan ng tunay na accountability. Palagi itong may sasalo, palagi itong may excuse, palagi itong may pabor. Hindi siya sumugot agad. Sa kabilang banda, may mas seryosong problemang dumarating. Usang umaga, halos pabagsak na pumasok si Yacela Montemayor, ang bago nilang HR and Compliance Director sa conference room kung saan kasama ni Serena sina Naya at Aldrin. May problema tayo, sabi nito sabay lapag ng ilang printed screenshot sa mesa. Kinuha iyon ni Serena at kumunot ang noo. Mga social media posts at private messages iyon na umiikot sa ilang business circles. Naandun ang pangalan niya, ang logo ng SV Meridian Holdings at isang investment opportunity raw sa bagong affiliate company na hindi naman niya kilala. Saan galing ito? Malamig na tanong ni Serena. Sumagot si Yacela. Kay Darren Cielo. Biglang napatingala si Aldrin. Boyfriend ni Lyris? Ex na raw ngayon, sabi ni Naya. Pero mukhang ginagamit niya ang koneksyon sa pamilya mo para magmukhang lihitingo.
Mas sumama ang timpla ni Serena habang binabasa ang laman ng screenshots. Gumagamit si Darren ng mga linyang parang konektado siya sa inner circle ng kumpanya. May mga investor na nilalapitan. May mga pangakong returns. At ang pinakamasakit, isinisingit nito na family-backed ang project dahil kapatid siya ng founder ng SV Meridian Holdings. Kapalmoks, bulong ni Aldrin. Ngunit mas malalim ang implikasyon niyon kaysa simpleng panlalamang. Kapag may naloko si Darren gamit ang pangalan ni Serena, reputasyon ng kumpanya ang kapalit. Anong legal options natin? Tanong ni Serena kay Yesela. Cease and desist agad at kailangan nating maglabas ng official clarification bago ito lumaki. Nagkatinginan sina Naya at Serena. Ito na ang bagong pagsubok. Hindi na pang-aapi sa hapagkainan, kundi isang maruming paggamit sa pinaghirapan niyang pangalan. Hindi pa roon natapos ang problema. Kasabay ng issue kay Darren, lumitaw rin ang pinsan nilang si Serena na nagsimulang magkwento sa ilang kamag-anak at kakilala na kesyong yumabang na raw si Serena na hindi na raw marunong lumingon sa pinanggalingan at dahil lang nagkapera, akala mo kung sino na. Mabilis kumalat ang ganitong chismis lalo na sa probinsya at kahit hindi iyon direktang nakakasira sa operasyon ng kumpanya, mabigot pa rin sa pakiramdam ni Serena na parang gusto siyang hatakin pababa ng mga taong noon ay wala namang pakialam sa kanya. Sa harap ng mga problemang iyon, hindi nagwala si Serena. Hindi rin siya gumante sa paraang eskandaloso. Sa halip, mas naging maingat siya. Nagpatawag siya ng meeting sa legal team. Nilinaw nila sa public statement na walang kaugnayan ng kumpanya sa investment scheme ni Darren. Ipinadala ang formal warning at nang sumubok pang makiusap si Lyris sa kanya sa isang tawag, dito unang tumigas ang boses ni Serena. Ate, pakiusap. Hindi ko alam na aabot sa ganyan si Darren. Hindi ko sinasabing kasabwat ka, pero lagi kang pumipili ng mga taong umaasa na may sasalo sa'yo. Ate, Lyris, makinig ka. Hindi ko pinaghirapan ng pangalan ko para ipagamit ninyo kung kanino nyo gusto. Tahimik sa kabilang linya. Kapag tapos, mahinang suminghot si Lyris. Galit ka sa akin. Hindi lang galit, marahan ngulit matalim na sagot ni Serena. Pagod na ako. Iyon ang pinakaunang pagkakataong diretsyahan niyang sinabi ang totoo sa kapatid niya. Ngulit sa gitna ng lahat ng iyon, mas lalo pang gumanda ang buhay ni Serena sa paraang hindi mabibili ng simpleng yabang. Inilipat niya si Doña Pilar sa isang maayos na care home na may regular na check-up at komportableng kwarto. Nang dalawin niya si Doña Pilar doon, halos maiyak ang matanda sa maaliwalas na paligid. Ang ganda rito, anak. Mahinang sabi ni Doña Pilar. Dapat lang po, sagot ni Serena habang inaayos ang kumot nito. Matagal na kayong nagtiis. Napangiti ang lola niya. Ikaw din. Hindi lang si Doña Pilar ang natulungan niya. Tinulungan din niyang maisaayos ang scholarship initiative ni Ma'am Celestine para sa working students sa San Isidro. Binigyan niya si Aldrin ng mas mataas na posisyon at permanent contract. Pinatatag niya ang kabuhayan ni Mang Ipe at ni Risa pamamagitan ng mas advanced system support. Sa bawat biyayang dumarating sa kanya, mas pinipili niyang palawakin ang mundong may saysay kaysa ubusin ng oras sa pagpapatunay sa mga taong huli nang natututong tumingin. At sa isang tahimik na gabi matapos ang mahabang alaw ng meetings, bumisita muli sina Carmela at Nestor sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi sila dumating na may dalang prutas o pakitang taong pag-aalala. Umupo lang sila sa maliit niyang salas, halatang hindi alam kung saan magsisimula. Si Carmela ang unang nagsalita. Mahina ang boses. Anak, patawad. Hindi agad sumagot si Serena. Hindi ko alam kung paano babawiin ang mga taon. Dugtong ni Carmela, namumula ang mga mata. Pero gusto kong malaman mo na mali kami. Tahimik na tumingin si Serena sa kanilong dalawa. Wala nang init ng batang uhaw sa lambing. Wala na ring galit na kasing talim ng dati. Ang naroon ay isang malinaw na pagkakilala sa sarili. Hindi ako yumaman para ipamukha sa inyo ang mali ninyo. Yumaman ako dahil ayokong manatiling hawak ninyo ang halaga ko. Napayuko sina Nestor at Carmela. Sa simpleng linyang iyon, mas malinaw pa sa sigaw ang lahat ng taon ng katahimikan, pagod at pagpipigil. At doon, tuluyang tumayo si Serena hindi na bilang anak na laging huli sa lahat, kundi bilang babaeng hindi na kailangang humingi ng pahintulot para pahalagahan ang sarili niyang buhay. Bago tayo tuluyang sumabak sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan ka muli na makisama sa ating munting kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon.
Nakakatuwang isipin na habang tinatapos natin ang kwentong ito, may mga tao ring katulad ni Serena na tahimik na lumalaban at may mga pusong sugatan na unti-unti nang natututong bumangon. Ngayon, dumako na tayo sa pinakahuling yugto ng kanyang buhay. Ang bahaging hindi na umiikot sa sakit ng nakaraan, kundi sa kapayapaang pinaghirapan niyang buuin para sa sarili at sa mga taong tunay na nagmalasakit sa kanya. Matapos ang gabing tahasan niyang sinabi kina Carmela at Nestor na hindi siya yumaman para ipamukha ang pagkakamali nila, kundi para bawiin ang halagang matagal nilang kinontrol. Hindi agad naging magaan ang lahat. Walang himalang naganap kinabukasan. Walang dramatikong pagyakap na biglang bumawi sa mga taon ng pagkukulang. At iyon ang totoo sa mga sugat na malalim. Hindi sila naghihilom sa isang paghingi lang ng tawad. Ngunit sa unang pagkakataon, tila nagsimulang maintindihan ng pamilya Vallejo na si Serena ay hindi na ang dating batang tahimik lang uupo sa tabi at sasalo ng lahat ng sakit na hindi pinapansin. Lumipas ang mga buwan at habang lalo pang lumalago ang SV Meridian Holdings, lalong nabing abala ang buhay ni Serena. Nadagdagan ang clients nila, natuloy ang ikalawang hub at mas dumami ang small and medium businesses na humihingi ng tulong sa systems at logistics ng kumpanya. Naging mas kilala siya sa mga negosyanteng dati hindi man lang siya mapapansin. Ngunit kahit lumawak ang kanyang pangalan sa mundo ng negosyo, nanatili siyang simple sa personal niyang buhay. Hindi siya nahumaling sa mamahaling gamit o sa labis na pagpapakita ng yaman. Mas pinili niyang mag-invest sa mga bagay na may kabuluhan, sa maayos na benepisyo ng mga empleyado, sa dagdag na pondo sa Scholarship Foundation ni Ma'am Celestine at sa kalusugan ni Doña Pilar. Isang umaga ng Nobyembre, nagpunta siya sa care home upang dalawin ang lola niya. Nadatnan niyang gising si Doña Pilar, nakaupo sa may bintana at pinagmamasdan ang mga halaman sa maliit na hardin sa labas. Malino pa rin ang mga mata nito kahit mas mahina na ang katawan. "Lola?" nabalambing na tawag ni Serena. Napangiti ang matanda. "Akala ko busy ang apo kong CEO." Lumapit siya at humaling sa noo nito. "Kahit gaano ako kabisi, hindi ko kayo pwedeng kalimutan." Hinamakan siya ni Doña Pilar sa kamay. "Alam mo anak, kaya tahimik ang loob ko ngayon dahil nakita kong hindi ka nanatiling galit lang. Lumaki ka." Napatingin si Serena sa lola niya. "Minsan po gusto ko pa ring magalit." Natural lang yon, pero iba ang taong marunong magalit ng hindi nagiging masama. Napabuntong hininga si Serena. Sa dami ng pinagdaanan niya, alam niyang hindi na niya mababawi ang kabataan na lumipas sa paghingi ng pansin sa maling tao. Ngunit natututuhan niyang hindi kailangang ikulong ang sarili sa galit para lang patunayang nasaktan ka noon. Papalapit na naman ang Pasko, at sa taong iyon ay may malaking plano si Serena. Kasama ang team niya, sina Naya, Aldren, Yesela at Joaquin, binubuo niya ang isang charity gala na pupundohan ng kumpanya at ng foundation ni Ma'am Celestine. Layunin nitong magbigay ng scholarship grants sa mga kabataang working student mula sa mga probinsya, lalo na sa mga katulad niyang minsang pinili ng hirap kesa pabor. Hindi lang yon simpleng event para sa publicity. Para kay Serena, personal ang gabing iyon. Iyon ang magiging paraan niya para gawing makabuluhan ng panahon na minsan ay naging simbolo ng kanyang pinakamalalim na kahihiyan. Sa kabilang banda, dahan-dahang nagbabago rin ang pamilya niya. Hindi sa perpektong paraan, kundi sa paraang unti-unti at totoo. Si Nestor ay ilang beses nang dumadalaw kay Doña Pilar at hindi na gaya ng dati ang kanyang pag-iwas sa mahihirap na usapan. Si Carmela naman ay hindi na kasing sigla ng dati sa pagpapakitang maayos ang pamilya nila sa harap ng ibang tao. Para bang sa wakas ay napagod na rin itong magtago sa likod ng imahe. At si Lyris, matapos ang hiwalayan nila ni Darren at ang kahihiyang muntik na niyang ikapamahamak dahil sa ginawa ng lalaki, ay naging mas tahimik. Hindi na ito kasing yabang, hindi na rin ito kasing arte.
Sa unang pagkakataon, tila napikman nito ang buhay na walang sasalo agad sa bawat kapalpakan. Ilang araw bago ang gala, nagulat si Serena nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Lyris. "Ate, pwede ba tayong magkita? Kahit saglit lang. Ayoko nang dumaan kina mama at papa." Matagal tinitigan ni Serena ang screen bago siya sumagot ng simpleng, "Sige, bukas, 4 p.m. sa cafe malapit sa office." Kinabukasan, nauna siyang dumating sa cafe. Tahimik niyang pinagmamasda ng mga taong abala sa labas nang pumasok si Lyris. Ibang-iba ito sa kapatid na kinakasanayan niyang laging presentable, laging pakitang masaya. Naka-simple blouse lang ito at halos walang makeup. Umupo ito sa tapat niya na parang hirap magsimula. "Ate," napayuko si Lyris. "Oh, anong pag-uusapan natin?" Diretso ngunit hindi naman malamig na tanong ni Serena. Napayuko si Lyris. "Hindi ako sanay na hindi ako ang pinapaboran. Hindi ko alam noon na may gaon palang bigat." Tahimik lang si Serena. "Alam ko, hindi sapat na sabihin kong sorry." Nanginig ng bahagya ang boses ni Lyris. "Pero gusto kong sabihin na hindi ko na gustong maging katulad ko noon." Sa unang pagkakataon, hindi nakaramdam si Serena ng inis habang kaharap ang kapatid niya. Ang naramdaman niya ay pagod na may halong awa. Hindi dahil inosente si Lyris, kundi dahil malinaw sa kanya na yon na ang kapatid niya ay isa ring produkto ng maling pagpapalaki. Hindi siya ang pinakamasamang tao sa kwento. Isa lamang siyang taong lumaking mali ang sukatan ng halaga. "Lyris," marahang niyang sabi, "matagal akong nasaktan sa iyo at hindi ko kayang kalimutan lahat agad." Tumanggo si Lyris, umiiyak na. "Alam ko, pero kung gusto mong magbago, magsimula ka sa totoo. Huwag na huwag mong hahayaan ulit na may gumamit ng pangalan ng ibang tao para makalusot ka." "Hinding-hindi na ate, pangako." Hindi sila nagyakapan. Hindi naging biglang maayos ang lahat, ngunit sapat na ang pag-uusap na iyon para maramdaman ni Serena na may maliit na pinto ng bumubukas pagitan nila. Hindi pabalik sa lumang relasyon, kundi patungo sa isang bagong simula na mas patas at mas totoo. Dumating ang gabi ng charity gala. Ginawa ito sa isang elegante, ngunit hindi sobrang marangyang events hall sa Maynila. Naroon sina Ma'am Celestine, Naya, Aldren, Joaquin, Yesela, Mang Ipe, Nerissa Tome, Peony Lascano at iba pang maliliit na negosyanteng minsang sinuportahan ni Serena noong nagsisimula pa lamang. Puno ng ilaw ang lugar, ngulit mas kapansin-pansin ang init ng samahan ng mga taong dumalo. Mga taong hindi naroon para makisawsaw sa kinang, kundi para ipagdiwang ang bunga ng sipag at malasakit. Nang tawagin na si Serena sa entabla, ilan segundo siyang napatigil sa gilid ng stage. Naalala niya ang mga Paskong siya ang tagalinis ng mesa habang ang iba ay binibigyan ng regalo. Naalala niya ang lumang kumote. Naalala niya ang mga linyang, "Ikaw ang umintindi. Kaya mo na ang sarili mo." At "Magpasalamat ka na lang." Ngulit hanlip na magdulot ng pait, ang mga alaalang iyon ay tila naging patunay lamang ng layo na kanyang narating. Humawak siya sa mikropono at ngumiti sa mga tao. "Maraming salamat sa inyong lahat." Sinimula niya. "Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa negosyo o tagumpay. Para sa akin, ito ay tungkol sa mga taong minsang hindi pinili, hindi pinaboran o hindi agad nakita ang halaga, pero pinili pa ring magpatuloy." Tahimik ang buong bulwagan. May mga tao pong lumalaking sanay tumanggap ng luma, kulang at tira, pero hindi po ibig sabihin noon na hanggang doon na lang ang halaga nila. Bahagyang nanginig ang boses niya, ngulit hindi siya huminto. Kaya ang scholarship na ilulunsad natin ngayong gabi ay para sa mga kabataang may pangarap, kahit hindi sila ang paborito ng kapalaran. Palakpakan ang pumuno sa hall. Sa isang sulok, nakita niya sina Carmela, Nestor at Lyris. Dumalo ang mga ito, tahimik lang, walang kayabangan. Kita niya sa mga mata ng ina niya ang pagsisisi.
Sa ama niya ang hiya at kay Lyris ang lungkot na may halong paghanga. Sa unang pagkakataon, hindi na iyon ang mga mukhang kumukontrol sa emosyon niya. Nandoon sila bilang bahagi ng nakaraan, ngulit hindi na sila ang sentro ng mundo niya. Matapos ang formal program, lumapit sina Carmela at Nestor sa kanya. Hindi agad nagsalita ang ina niya. Nang magsimula ito, basag ang tinig. "Anak, hindi ko akalaing ganito kalaki ang puso mo kahit ganito kalalim ang sugat na ibinigay namin." Hindi agad sumagot si Serena. Tinitigan niya ang mga magulang na minsang napakalaki sa paningin niya, ngunit ngayoy mukhang ordinaryong taong marunong ding magkamali at magsisi. "Hindi ko ginawa ito para patawarin agad kayo. Ginawa ko ito dahil ayokong ipamana sa iba ang sakit na naranasan ko." Napaluha si Carmela. "Alam ko." Sumingit si Nestor, mahina ang boses. "Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi ng isa pang pagkakataon bilang ama." Tumingin si Serena sa kanya. "Hindi ko maibabalik ang nakaraan pa, pero pwede tayong magsimula sa pagiging totoo." Tumanggo si Nestor, at sa simpleng pagtanggong iyon ay tila may mabigat na bagay na naibaba sa pagitan nilang mag-ama. Pagkalipas ng ilang araw, ipinatupad na ang scholarship grant sa pangalan ni Doña Pilar. Tinulungan din ni Serena si Tia Odelia na mapalago ang tindahan nito sa pamamagitan ng maayos na inventory system at dagdag na puhunan. Si Lyris naman ay hindi niya ipinasok agad sa kumpanya bilang espesyal na kapatid. Sa halip, tinulungan niya itong makahanap ng entry-level position sa isang partner firm kung saan kailangan nitong magsimula sa ibaba tulad ng ibang tao. Iyon ang una at pinakatamang tulong na naibigay niya rito. Hindi pabor, kundi patas na pagkakataon. At nang sumapit ang mismong bisperas ng Pasko, si Serena ay nasa sarili na niyang tahanan. Hindi marangya, pero mainit, maaliwalas at puno ng mga taong pinili siyang mahalin nang walang kapalit. Nandoon si Doña Pilar na pansamantalang dinala mula sa care home para makasalo sa hapunan. Sina Ma'am Celestine, Naya, Aldern at ilang malalapit na kasama sa kumpanya. Walang pakitang tao, walang kompetisyon, walang batang iniiwan sa gilid habang may ibang paboritong pinaglilingkuran. Habang nakatingin siya sa mga ilaw ng Pasko sa may bintana, naalala niya ang lumang kumot na minsang iniabot sa kanya parang limos ng pagmamahal. Ngulit ngayong gabi, wala na iyon kapangyarihan sa kanya. Hindi na iyon simbolo ng pagiging api. Isa na lamang iyon lumang alaala ng isang batang minsang hindi napili hanggang sa pinili niya ang sarili niya. At sa wakas, sa gitna ng mga ilaw, halakhak at init ng hapag na siya mismong bumuo, natagpuan ni Serena ang tunay na regalo ng Pasko. Hindi paghihingati, hindi yaman, kundi ang kapayapaang dumarating kapag alam mong hindi na nakasalalay sa pagtanggap ng iba ang halaga ng iyong buhay. Sa gabing iyon, malinaw sa kanya na tapos na ang mahabang panahon ng pagiging huli sa lahat. Siya na ngayon ang babae na bumuo ng sariling dangal, sariling tahanan at sariling pamilya na hindi na kailanman magpaparamdam sa kanya na siya'y kulang.